pagtiwalaan natin ang Panginoon higit sa lahat kaysa sa nagpapakilala. Ito ang may kakayahang proteksyonan kayo. Ito ang may kakayahang proteksyonan o pagalingin kayo sa anumang beros na dumarating. We do not believe that. At doon ko nakasama si Sir Nick. Kukwento ko yung very last day, third reading na. At nahihirapan ang Congress dahil sa pressure na binibigay namin sa Senate gate. Nakikita kami mula sa umaga pa lang, papasok pa lang yung ating mga mahal na senador. Alam namin nakasalang na for third reading ang Senate Bill 1869. Hindi po namin sila hinaharangan. May mga banner, may mga tarpaulin lang po kami na we say no, we no to vaccine, yes to Jesus. Yan lang po yung aming sinasabi. And then, we see to it na nagkakantahan kami ng gospel song sa gate using yung sound system na daladala ni Sir Nick sa kanyang pick-up. Idaladala po siyang sound system, microphone, yung speaker. At pinaririnig namin sa ating mga senador ang awiting Diyos ay pag-ibig. Pagkat ang Diyos natin Diyos ng pag-ibig. Magmahalan tayo magtulungan. From the very beginning ng vaccine pandemic, sinabihan tayo ng ating government through Harry Roque, religious gathering is irrelevant. Religious church gathering is irrelevant. Ang tatandaan po ba? At doon po ako nagsimula bilang pastor. Bakit po isasara ang munti naming church? Bakit pipigilan ang mga tao magsama-sama sa isang lugar kung tayo mananalangin dahil lang sa sinasabing virus? Bakit natin gagawin itong mga Pilipino na kilalang Kristiyano sa rehiyon Asia? Bakit natin gagawin na magsasara ng lugar kung saan dapat tayo magsama-sama upang manalangin at humingi ng proteksyon sa ating Diyos? At nung napansin na namin yun, something is very wrong. Something is really against God here. At ito ay mga minamahal. Makikita nyo, iba talaga ang puso ni Simonik. Nagkaroon kami ng ama sa laban na yan. Sa grupo namin, meron kami mga lawyers. Don't worry. Inaalam namin ang batas through them. May nalalabag pa kami. Wala po. And even God's law, ang pag-aalaman po natin. When God created man, as a Garden of Eden pa lang, walang mandatory, walang pilitan siya ginawa sa tao. We have given the freedom, the volition, freedom to choose. Hindi ka nilikha ng Diyos upang sabihin, ito lang ang gagawin mo. Hanggang dito ka lang. Ito lang. Hindi ka ginawang robot para no choice ka. Pero nagbababala lang ang Diyos. If you eat the tree of knowledge of good and evil, you will surely die. At sa pangyayari ito sa atin sa Senate, the last day, alam namin hopeless na kami. We submitted so many petition letters, even to the Supreme Court. Can you imagine, nakakagather kami ng 130,000 signatures all over the country. Huwag lang pong ituloy ang vaccination, huwag gawing mandatory. Lalong-lalo ang ating mga estudyante, ayaw tatanggapin sa kanilang mga paaralan, from primary to tertiary, dahil hindi tutusukan. Ito imagine dyan na pinapalampas natin mga Pilipino ang ganito
gagawin ng mambabatas natin. Alam natin bakit naman ganito, bakit hindi kami bigyan ng choice. Ngayon, the very last day, kung naisip na ninyo na wala sa amin when God had already completed the Bible, nakita nyo rin nag-cease na ang miracles. Nag-cease na ang mga wonders. Pero nung last day na yun, nababala ang Senate para sa third hearing. Nakita na namin doon 3 p.m. ng hapon, kainitan po nun. Nagko-convene na para sa last at i-announce na, I think probably, isasabihin na nila pasado na ang Senate Bill 1869. But something happened. Biglang sumama ang panahon ko. I hope narinig niyo ito. Sumama ang panahon habang kami nananalangin, nagkakantaan sa labas ng gate. Hopeless na rin yung pakiramdam namin. Alam namin talo na kami. Alam namin pawasan na. But something happened na. Nagdilim ang panahon ng oras na yun. Thunderstorm. Alam niyo naman yung thunderstorm. Talagang halos tangayin kami ng hangin sa labas ng Senate Gate. At ang kidlat, lakas ng ulan, kidlat. Nakakatakot tingnan, katabi lang namin halos yung dagat na tinatamaan ng mga kidlat. Until I saw isang lightning strike na tumama sa transformer ng poste ng Meralco na nasa labas ng Senate Gate, malapit sa aming tinatayuan. Pumutok yung transformer. Sa mga kasamahan ko naman na nasa likuran ko, yung malaking generator ng Senate ay nagsabing nilang tinamaan din ng lightning. So nag-brown out ang Senate ng oras na yun. Hindi natuloy ang pag-approve ng Senate bill. At that time, makikita nyo ang isang video nung gabi na ng hapon, 6 to 7 p.m. madilim na po. Basang-basa kami din na sermit ng ulan. Nagpapasalamat kami sa lahat. Sa inyong panalangin, hindi na ituloy, nag-adjourn na ang 18th Congress. At alam natin ang rules ng pag hindi na ipasa sa batas ng isang Congress yung 18th, sa 19th ito ay halos natatabunan. Kaya ngayon wala nang pumasa ng Senate Bill 1869. Not by might, not by power, But by the Spirit of the but Lord. by the Spirit of our Lord. Amen. Nanalo kami na pinakita lang namin sa Diyos yung aming pagtutuloy. Pinakita namin, Lord, sa iyo kami umaasa at napatunayan ng Diyos. Napatunayan ng gumagawa ang Diyos sa mga panahon. Akala namin ng tao ay wala ng pag-asa. Dahil umiiyak na kami nung wala ng papasalamat. We care for next generation. Ayokong pumikit din yung mata ko, yung mga anak ko, yung mga apo ko. Ganitong buhay na harapin. This nakakahinga. Nasa inyong choice, maraming paniwala sa Senates, maraming paniwala sa vaccines, maraming sa boosters. But I hope mag-reverberate sa inyong isipan in Psalms 139 that says, For God hath created my innermost being, all my innermost parts. He created me wonderfully. Lahat ng bagay dito ay meron siyang plano. Dito kami nananang. Hindi dapat pakialaman ng tao ang nilikha ng Diyos. It is AI, witchcraft we call it, because witch and craft, pharmakeia and this technology combined together, we have that witchcraft. At kung pinakita naman ang image, doon po kami nag-realize.
So, we thank you. I hope nakita niyo yung 4 months na buhay ni Sir Nick, your father. Really a good, great person for us. Naging ama siya. Anong to you, naging ama siya ng bansa. Thank you.